Kasama po natin ang isang mobility advocate, kasama po sa grupo ng Make It Safer Movement o mismo kung saan ito pong grupong ito ay nakatuon para po sa mas ligtas, inklusibo at sustainable nga na pagbabago po sa patakaran sa transportasyon dito po sa ating bansa. Kasama natin si Ms. Alisa Belda. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Maraming salamat din po for saying yes dito po sa ating interview. No? Gusto po naming malaman ang reaksyon po ng inyong grupo na Make It Safer Movement o mismo dito nga po sa usapin sa una, dun sa pag-phase out daw o pagtanggal na ng EDSA busway at ikalawa, yun pong pagkakaroon ng pagsasama na nitong motorcycle at bike lane dyan din po sa EDSA. Hindi po bago itong dalawang proposal na ito no sa EDSA natin kasi kahit po sa usapin ng EDSA Rehab ay ito po yung naging isa sa mga years namin bilang grupo kung matatanggal ba itong magandang proyekto sa EDSA na talagang nagdi-decontest, ginagawang mas safe ang ating mga kalsada para sa mga bicycle users pati commuters. Itong EDSA busway, madami na nga po siyang isinisigawa na parang studies, meron na pong mga consultants na inaaral ito para mapabuti. Pero hindi solusyon na tanggalin ito at gawing high occupancy na lane daw itong busway para sa mga pribadong sasakyan. Pareho nga po itong dalawang lane na ito kasi noong 2023 pa lang, pinopost na po ito ni Artes na gawing shared itong motorcycle lane sa bike lane. Noong 2023, nag-imbita po siya ng mga motorcycle groups, pati kaming mga bicycle groups at road safety advocates na magsalita tungkol dito. At agree naman po ang mga ating mga motorcycle groups, pati ang mga bicycle groups na hindi dapat pinagsasabong ang ating mga nagmomotor pati nagbibisikleta sa iisang lane. Ang kailangan din po natin ay ito tunay na protected bike lane para sa ating mga siklista. Oo. Alisa, nabanggit niyo po kanina no na hindi na bago itong proposal na ito. Kanyo po 2023 nagpatawag na po ng meeting itong si MMDA Chair Romando Artes tungkol nga po dito sa shared lane for bicycle and for motorcycles. Pwede po ba naming malaman kung ano po ang naging pangkalahatan ng usapan na iyon? Kasi kung nakapag-usap na before, bakit tila ito pinalulutang po ulit itong ideya na ito? Oo nga po eh. Bale, nung usap na po yun, nag-agree kung itong mga MC groups, pati mga bicycle groups, na dapat road safety ang ating unahin. Medyo baluktot rin po kasi ang metrics ng MMDA sa pag-measure ng transport sa EDSA. Kasi ang mini-measure po nila ay ang bilis ng mga kotse. Pero di nila mini-measure kung ilang tao ba talaga ang gumagalaw sa ating thoroughfare na ito. At ang ganda, atin lang i-elaborate ang sinasabi ni Alisa ha. Opo, kasi medyo baka nag-choppy. Ang sinasabi mo, Alisa, baluktot ang kanilang pangangatwiran doon sa pagbibilang talaga ng mga taong nakikinabang sa pag-aayos ng traffic sa EDSA. Kasi kamo, ang binibigyan nila ng prioridad ay yung mga taong sakay ng private na mga kotse kumpara doon sa mga taong commuters na mas nakararami. Please go ahead. Tama ba yon? Opo. Yes po, tama. Tama po. Ito nga po, ang dami ng ginagawang misstep ni MMDA chairman na bakit bus lane pati bike lane ang tatanggalin? Bakit hindi na lang siya ang tanggalin? Sandali lang, nag-choppy ka doon. Pakiulit at pakilakas, please. Ayan po. Ang para po sa amin, sa Make It Safer Movement, kung napakarami na po ng mga gantong foolish decisions mula sa ating MMDA chairman, tatanggalin ng ating bike lane at tatanggalin din ng ating mga bus lane. Bakit hindi na lang po si MMDA chairman ang tanggalin? Sa malinaw yun. Sa puntong yan, yan ang inyong panawagan sa Pangulong Marcos?
isa pong, ang panawagan po namin ay kung kailangan na patunayan ni MMDA chairman na, na, na maayos pa rin ang paggamit ng ating taxpayer money habang siya ay nasa upuan dito sa MMDA. Kailangan ipakita niya sa atin na talagang worth it ang pag-upo niya bilang MMDA chairman kasi ang karamihan ng mga gumagamit po nitong EDSA busway pati ng mga bike lanes ay mga taxpayer din naman. So kumbaga para natin mabigyan ng ng mas madiin, no? At mas malinaw itong inyong messaging na ito, ang dapat talagang binibigyan ng pansin at binibigyan ng atensyon at tulong ay yung nakararami na nakikinabang sa sumasakay sa mga bus sa busway. Ano ha? Oo, yan ang sinasabi ho ninyo. At maging dito nga, yung mga nakabisikleta, na gumagamit din po ng kalsada at tumutugon sa panawagan ng gobyerno nga, di ba? Dito po sa pagbibisikleta. Anong balak nyo ngayon sa grupong ito? Kasi ang narinig namin, ilang kayo na nagkakaisa na naglabas ng manifestong ito? 23 organizations po ang nag-sign ditong statement ng Move As One Coalition. At plano rin po namin ipalakad ito. Previously, ang Make It Safer movement nung inanunsyo nito ni MMDA chairman na magkakaroon ng ban sa e-trike pati e-bike noong April 2024, nagsagawa rin po kami ng petition na nananawagan kami na mag-resign ng si Artes dahil ang kanyang mga desisyon ay anti-commuter at anti-poor. Mukhang kailangan po naming buhayin itong petition na ito at i-update kung ano na nagiging desisyon ng ating MMDA chairman at bakit parang masasayang po ang ating taxpayer money. Okay. Sige. So, Alaisa, 23 kayo pala na civil society organizations dito sa inyong coalition na ito. Sige. So, by the way, bukas po ang aming programa para po sa panig ni Chairman Artes. Kami po tumatawag sa kanya ilang araw na po at siya daw po ay lagi pong may ginagawa o busy sa kanyang schedule. Sige. So, how do you make this campaign, inyong panawagan na ito? Para sabi nyo nga, sa pagpapalit ng chairman ng MMDA, para mapakinggan kayo kasi ang appointing authority dyan ay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Go ahead, please. Opo. Ang nangyari po noong April 2024 ay acting chairman pa lang po itong si MMDA chairman Don Artes. Ngayon po ay inappoint na po siya ng ating presidente. Kailangan din pong aralin ng mga civil society groups kung ano ba ang mga proseso para dito. Pinapanawagan po namin na kailangan ipakita, challenge po namin si MMDA chairman na ipakita na ang tunay na interest niya ay para sa mga tunay na development ng Metro Manila. Kaya nga diba Metro Manila Development Authority. Tunay na solusyon sa ating mga transport system. Hindi yung puro mga anti-commuter o anti-poor ang kanyang mga desisyon. Okay, sige. So, klarong-klaro yan. At kung sakasakali man na meron na kayong manifesto o anumang mga pagkilos, paggalaw, please keep us posted para maging bahagi din kami sa pagpapalaganap ng inyong informasyon at makuha din po yung panig ng MMDA sa isyong ito. Salamat, Alaisa, sa iyong panahon. Maraming salamat po. Thank you. Si Alaisa Belda, ang coordinator po ng Make It Safer Movement mismo. Yan po yan. Kasama siya nito pong 23 mga civil society organizations na nananawagan po sa pamahalaan na wag po nang buwagin ang busway, sa halip po ay papaghusayan pa ang ibinibigay na serbisyo para po sa mga mananakay. True FM.